Mahal man kita o hindi, mahalaga pa ba yan sa ngayon, Jonas? Kung ano man ang namagitan sa ating dalawa noon, kinalimutan ko na yon. Tanggap ko nang hindi ka para sa akin, kaya naman sana tigilan mo na ako. Seryosong sagot ni Jasmira kay Jonas. Wala nang puwang para sa kanyang lahat-lahat. Hindi na din mahalaga para sa kanya ang presensya ni Jonas. Binigyan niya na ito ng maraming pagkakataon at wala na siyang magagawa pa sa ngayon kundi ang tuluyang palayain ang sarili niya. Lalo na't nasanay na siyang hindi na ito kasama. Ano bang dapat kong gawin para mapatawad mo ko, Jasmira? Sabihin mo sa akin, ano bang pwede kong gawin para bumalik ka sa akin? Seryosong tanong nito sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya muling nagsalita. Lubayan mo na ako, Jonas. Tapos na tayo at mag-focus ka na lang sa buhay mo kasama si Leticia. Seryosong sagot niya sabay kabig ng pintuan pasara. Nonsense lang kung patuloy siyang makikipag-usap kay Jonas. Alam niyang walang patutunguhan ng lahat ng pag-uusap nilang dalawa at nagsasayang lang siya ng oras. Samantalang si Jonas naman hindi niya mapigilan ng maikuyom ang kamao. Hindi siya makapaniwalang na nagawa siyang pagsarahan ni Jasmira ng pintuan ng ganun-ganun lang na parabang wala na talaga siyang halaga para dito. Masakit para sa kanya na makita na parabang wala na siyang halaga kay Jasmira. Kaya lang sa tuwing naiisip niya na kasalanan niya lahat-lahat, iniisip niya na lang na deserve niya na maranasan ang bagay na ito. Pero hindi ibig sabihin na susuko siya. Gagawin niya lahat para muli siyang mahalin ni Jasmira. Jaspira, hindi ako susuko. Alam kong mahal mo ko. Hindi ganun kabilis sa talikuran ang 3 taong natin na pinagsamahan. Promise, gagawa ko ng paraan para muling manumbalik ang tiwala mo sa akin. Seryosong wika niya. Nag-doorbell pa siya ng makailang ulit pero hindi na talaga siya nito pinagbuksan. Kaya laglag ang balikat na naglakad na siya paalis. Gabi na at baka matutulog na rin si Jasmira. Baka kasi kapag patuloy niya itong kulitin, mas maiinis sa kanya ito eh. Hinay-hinay lang. Sa relasyon nilang dalawa ni Jasmira, siya itong nagkasala kay dapat lang na siyang unang gumawa ng paraan para muli silang magkabati. Laglag ang balikat niya na maglakad paalis dahil ang pangako sa sarili na babalik siya. Hindi pwedeng hindi lalo na at desidido siyang suyuin si Jasmira. Pagdating niya ng kotse, dali-dali niyang pinasibad iyon paalis. Diretso siya sa bahay kung saan naabutan niya si Leticia na matyaga siyang hinihintay. Jonas? Jonas! Oh, mabuti naman dumating ka na. May inihanda akong pagkain for us. Halika na. Nakangiti nitong wika sa kanya. Pumulupot pang 2 nitong kamay sa kanyang braso pero buong lakas nitong itinabig na siyang dahilan kaya halos mapasubsob to sa sahig. Who gave you the right para hawakan ako, Leticia? Galit niyang singhal dito. Maluwaluhang mga matang tumititig ito sa kanya. Sorry. Gusto ko lang naman sanang maglambing for the sake of our baby, Jonas. Huwag mo naman sanang kalimutan na buntis ako at ang ginawa mo sa akin kanina lang ay posibleng makaapekto sa anak natin. Maluha-luha nitong wika. Isang makahulugang pagtitig sa tiyan ang ibinigay niya dito sabay iling. Sa paglabas ng batang yan, magpapa-DNA tayo at oras na lumabas na hindi akin ng batang yan. Alam mo nang gagawin mo, Leticia. Seryosong wika niya. Pagkatapos sabihin yon, mabilis siyang naglakad papasok ng bahay. Niwala na rin talaga siyang pakialam pa sa mararamdaman ni Leticia. Ang mas nangingibabaw kasi ngayon sa puso niya ay ang damdamin na para na lang kay Jasmira. Wala siyang ibang hangad kundi ang muling maibalik ang pagsama nilang dalawa ng dalagang minsan niya nang itinaboy. Walang iba kung hindi si Jasmira. Samantalang si Leticia naman hindi mapigilan ng maikuyom ang kamao habang sinusundan ng tingin si Jonas. Kung hindi lang siya kailangan ni Jonas nung kasyang magpapakumbaba dito. Pero hindi eh. Wala na siyang ibang mapuntahan. Walang ibang taong makakatulong sa kanya sa sandaling ito kung hindi si Jonas lang. Ayaw na sa kanya ng mga kadugo niya, lalong-lalo ng mga magulang niya. Nandyan din naman siya ng pinsan niyang si Rovan pero nahihiya siya dito. Sa dami ng naitulong sa kanya ng pinsan niyang yon, kahit siguro kaluluwa niya kulang ng pambayad. Isa pa, milyones na din ang utang niya kay Rovan at nahihiya na talaga siya dito kaya kahit na nakakawala ng pride, no choice kung hindi ang ipagsiksikan niyang sarili niya kay Jonas. Wow, ang ganda ng Jasmira ko ha? Nakangiting wika ni Doc Gerald sa kanya. Kakabukas pa lang ng pintuan ng unit niya at kaagad na bumungad sa paningin niya si Doc Gerald nang unang namutawi sa bibig ang pansinin ng ganda niya. Sa bagay, maganda naman talaga ang ayos niya.
Mas nakakaganda pala talaga kapag mamahalin ang suot, hindi ba? Wag mo na akong utuin, Doc Gerald. Matagal ko nang alam na maganda ako kaya wag mo nang ulit-ulitin. Nakangiti niyang sagot dito. Natawa naman ito sabay hawak sa kamay niya at sabay na silang naglakad paalis. I know, alam ko matagal ka nang maganda. Mabait ka rin at sweet. Kaya nga love na love kita eh. Nakangiting sagot nito sa kanya. Kaagad tuloy siyang nakaramdam ng pag-iinit ng kanyang pisngi. Ang cheesy na naman ang sinabi ni Doc sa kanya. Nakakapanginig ng puso. Isang Lamborghini Limited Edition ang gamit gayon ni Doc Gerald kaya hindi niya mapigilan ng mamangha. Feeling niya tuloy para siyang naka-jackpot sa loto. Simula noong nakilala niya si Doc Gerald. Kung maka-spoiled kasi sa kanya to the highest level eh. Bigla niya nakalimutan ng mga heartaches niya. Dulot ng breakup nilang dalawa ni Jonas. Inalalayan siya ni Doc Gerald na makasakay ng kotse at ilang saglit lang, tinahak na nilang daan patungo sa mansyon nila Rovan at Mireya. Actually, maaga pa. Alas 8 pa lang ng umaga at maganda na rin sigurong ganito para mahaba-habang oras na makabanding niya pa ang mga kaibigan niya. Well, ang akala niya maaga pa silang dalawa ni Doc Gerald. Pero nagkamali siya, mas may nauna pa pang mga bisita sa kanila at isa na doon ang kaibigan niyang si Devon. Jasmira! Wow, ang ganda ng Jasmira namin ah. Muntikan na namin hindi makilala. Nakangiting sa lubong sa kanya ni Devon. Kasama nito si Mireya na noon ay kitang-kita din ng tuwa sa mga mata habang nakatitig sa kanya. Girls, behave! Huwag niyo naman sanang pasobra ng pagbati sa beauty ko at baka mausog ako. Pabiro niyang sagot sa mga ito at pasimpleng inangkla ang kanyang kamay sa braso ng kasama niya si Gerald. Nagtatanong ang mga matang tumitig sa kanya si Mireya. First time kasi nitong nakita si Doc Gerald, samantalang si Devon naman kilala na niya ng binata noon pa. Noon pang na-confine siya sa hospital dahil sa kidney donation. Mireya, Devon, si Doc Gerald Reyes nga pala. Gerald, mga kaibigan ko, si Mireya at si Devon, na I think minsan mo na siyang na-meet noon sa hospital. Nakangiting pakilala niya dito. Hi girls, nice to meet you. Thank you for inviting us. Game namang wika ni Gerald. May nanunodyo sa mga matang tinitigan siya ni Mireya bago nito tinanggap ang pakikipagkamay ni Gerald. Nice to meet you too, Gerald. Mabuti naman at sinamahan mo kaibigan namin. You know what? Masaya ako para sa inyong dalawa at ako na mismo magsasabi na bagay kayong dalawa ni Jasmira. Hindi ba, Devon? Nakangiting wika ni Mireya. Kaagad naman siyang nakaramdam ng pag-iinit ng pisngi dahil sa sinabi nito. Ito namang mga kaibigan niya, hayag-hayagan ko magsabi eh. Well, marahil iniisip ng mga ito na boyfriend niya si Doc Gerald. Yeah, nung una ko silang nakitang magkasama, alam ko may chemistry na silang dalawa. Bagay na bagay silang dalawa. Nakangiting sagot ni Devon. Naku, tama na nga yung pagpuri niyong yan. Teka lang, Mireya, nasan nga palang triplets? Nakangiting tanong niya para namang maiwas ng topic tungkol sa pagitan nilang dalawa ni Gerald. Nakalimutan yata na kaibigan niya si Mireya na birthday party ito ng anak nitong triplets at hindi to reunion nilang magkakaibigan. Yeah, nandito sila sa loob. And Gerald, ipapakilala kita kay Rovan. Nabanggit kita last night sa kanya and I think magkakilala kayong dalawa. Minsan na daw kayo nagkakilala sa mga business expo and business conference pati na rin sa mga biddings. Nakangiting wika ni Mireya kay Gerald. Yeah, I know him. Sa mundo ng pagnenegosyo, iisang lugar lang naman ang palagi namin ginagalawan eh. Nakangiting sagot naman ni Gerald sabay angkla ng isang braso nito sa bewang niya. Napansin niya nagkatitigan ng dalawa niyang kaibigan sabay ngiti. Well, kahit na sino naman siguro, iisipin na may relasyon silang dalawa ni Gerald. Lalo na't ganito ka-sweet si Gerald sa kanya ngayon. Kagaya ng sinabi ni Mireya, pinakilala nga nito si Gerald kay Rovan na siyang labis na ikinatuwa. Kaagad na nagkasundo ang dalawa at dahil nauwi sa usaping negosyo ang naging topic ng dalawa, hinayaan niya na. Para namang hindi ito maboard habang kasama siya. So, kailan nakasal niyong dalawa? Nanunodyo ang boses na tanong ni Devon sa kanya. Ongoing ang program at dahil silang dalawa lang yata ni Devon ang single sa party na to, nandito sila sa isang sulok. Abala sa pag-uusap. Anong wedding ang sinasabi mo dyan? Nasa period pa kami ni Gerald ng kinikilalang isa't isa. Nakangiting sagot niya dito. Nasa getting to know each other pa kayo. Pero kung makakapit at makatitig siya sa'yo, akala mo mawawala ka sa kanya eh. And best, look at him. Kahit kausap niya si Rovan, sa'yo pa rin siya nakatitig. Halatang patay na patay siya sa'yo, kaya huwag mo nang pakawalan ng lalaking yan.
Alam kong magiging masaya ka na sa kanya dahil mahal na mahal ka niya. Nakangiting wika nito. Bigla naman siyang napaseryoso. Napatingin siya sa kinaroroonan ni Doc Gerald at nang mapansin niyang nakatitig nga ito sa kanya ay parang bigla siyang nakaramdam ng pag-iinit ng pisngi. Nakaagad na nag-iwas ng tingin dito. Para siyang isang teenager na nahuli si Crush kung paano siya titigan na para bang binabasa pati kaluluwa niya. Hoy, nagbablush ka ba? Oh my God, Jaspira! In love ka na nga kay Gerald! May halong panunodyo sa boses na wika ni Devon sa kanya. Otomatiko siyang napangiti. Maybe, hindi na masakit sa akin ang breakup naming dalawa ni Jonas at palaging pinaparamdam sa akin ni Gerald kung gaano ako ka-special sa kanya. Nakangiting sagot niya. Talaga? Eh di ang swerte mo. I think mas magandang plano sa'yo ng kapalaran kung bakit naghiwalay kayong dalawa ni Jonas. Jasmira, focus your happiness. Kalimutan mo ng lalaki na nakit sa'yo. Nandyan si Gerald. Pinapakita niya sa aming lahat kung gaano kakahalaga sa kanya. Kaya naman kalimutan mo na si Jonas. Okay ba? Nakangiting wika nito. Kagad naman siyang tumango. Oo naman, nakamove on na ako sa kanya. Tanggap ko na hindi kami para sa isa't isa ni Jonas. Marami na rin akong nailuha sa kanya kaya naman kota na ako sa lalaking yun. Nakangiting sagot niya dito. Well, yan ang gusto ko sa'yo eh. Keep on fighting, best friend. I wish your happiness na talaga this time. Nakangiting wika nito sabay sa lubong ng kilay nito na tumitik sa kung saan. Kagad niya namang sinundan ng tingin ng tinititigan nito at hindi na siya nagulat pa nang makita niyang pagdating ni Jonas. Kasama nito si Leticia. Well, speaking of the devil. Dumating nga, narinig niyang wika nito. Hindi naman yun nakakapagtaka kung dumating siya. Pinsan si Leticia ni Rovan kaya normal lang na invited din sila sa party na to. Sagot niya rin kaagad. Pinagtaasan niya ng kilay si Devon nang mapansin niyang tinitigan siya nito. Yung titig na para bang binabasa nito pati kaluluwa niya. Bakit kanya ka makatingin? Nakangiting tanong niya dito. Talaga bang naka-move on ka na kay Jonas? Hindi mo na siya gusto? Unlike before sa tuwing napag-uusapan natin siya na may iba na otomatikong lumuluha ka. But look at you now, parang wala na lang sayong presensya niya. Ikaw na rin na nagsabi sa akin na dapat ko nang kalimutan siya which is ginagawa ko na nga. Ikaw na rin na nagsabi na dapat kay Gerald na lang ako which is ginagawa ko din. Kaya naman wala nang dahilan para lingunin ko si Jonas at panghinayangan ng nakaraan namin. Nakangiting sagot niya dito. Oh my God! Yan ang gusto ko sa'yo eh. At dahil dyan, kailangan natin kumain ng cake. Nakangiting wika nito sagot at, bakit naman cake? Wala ka bang ibang may offer? Nakangiting tanong niya. Well, may iba pa ba maliban sa cake? Bawal ka sa alak. So cake na lang. Sagot nito sabay tawag sa isang waiter. Inutusan nito na ikuha sila ng cake na siyang ikinangiti niya ulit. Well, ang sarap siya pakiramdam ng ganito. Ang saya ng puso niya lalo na't alam niyang nasa mabuti na siyang mga kamay. Muling bumalik ang relasyon niya sa mga kaibigan niya. Tama itong si Devon. May dahilan ng lahat-lahat ng mga nangyari at sa susunod na pagkakataon, iiwasan niya ng magkamali ng desisyon. Pipiliin na din niya mga taong muli niyang pagkakatiwalaan. Jasmira, Jasmira, nandito ka din? Wala sa sariling napalingon siya nang marinig niyang familiar na boses na yon. Sumalubong sa paningin niya si Jonas. Nakikita niya sa mga mata ang tuwa nito habang nasa likuran nito si Leticia na halatang mainit ang ulo. Jonas, friend ni Mireya si Jasmira. So normal lang namang siguro nandito rin siya, hindi ba? Seryosong sabat naman ni Devon. I know, pero hindi ko rin talaga inaasahan na darating siya. Kung alam ko lang dapat pala inagahan kong pagpunta dito. Jasmira, kamusta ka na? Pwede ba tayo mag-usap? Kumain ka na ba? Nakangiti nitong wikat ang upuan ng pwesto sana ni Gerald ay sinakop nito. Wala sa sariling mabilis siyang napatayo. I am sorry Mr. Jonas Alarcon pero hindi at appropriate na i-approach mo ko ng ganyan lalo na't nasa harapan lang natin ng asawa mo. Seryoso niyang wika. Napansin niyang natigilan si Jonas. Kaagad na nagsalubong ang kilay nito at halatang hindi masaya sa sinabi niya. Well, wala siyang pakialam. Wala nang dahilan pa para mag-sweet-sweetan sa kanyang Jonas na to dahil tapos na sila. Wala nang babalikan pa sa relasyon nilang dalawa lalo na't ito mismong tumapos doon. Jasmira, gaano ba kalaki ang galit mo sa akin? Ano ba ang pwede kong gawin para mapatawad mo ko? Seryosong wika ni Jonas kay Jasmira. Napatingin naman si Jasmira kay Leticia tahimik lang na nakikinig. Matalim ang mga matang nakatitig sa kanya na para bang siya itong sinisisi kung bakit nasa harapan niya ngayon si Jonas. Hindi ako galit sa iyo, Jonas.
Actually, masaya ako para sa'yo. Ang anak na matagal mo ng pangarap ay maibibigay na ni Leticia sa'yo. Isa lang naman ang gusto kong mangyari eh. Yun ay maging masaya ka sa buhay mo. Seryosong wika niya. Pagkatapos sabihin ng katagang yon, mag-walk out na siya pero naging maagap si Jonas na hawakan siya sa kanyang braso. Kaagad naman siyang napapiksi para tanggalin ng kamay nito sa braso niya pero naging mahigpit ang pagkakakapit nito doon. Hindi matinag. Ano ba? Bitawan mo nga ako, Jonas. Yamot niyang sambit. No, mag-usap tayo, Jasmira. Pakinggan mo lahat ng sasabihin ko. Please, Jasmira, I love you. Ikaw ang mahal ko at hindi si Leticia. Seryosong wika ni Jonas na lalo nagbigay sa kanya ng sama ng loob. Galit na tinitigan niya ito sabay iling. Nahihibang ka na nga. Galit niyang sambit. Muling gumuhit sa mga mata nitong pait kaya naman muli siyang nagsalita. Hindi na kita gusto, Jonas. Tanggap ko na sa sarili ko na hindi tayo para sa isa't isa. At ngayong may Leticia ka na, mahalin mo siya ng higit sa lahat. Seryoso niyang muling sambit. Pagkatapos sabihin ng katagang yon, malakas niyang binawing braso niya na hawak nito pero hindi na siya nakapalagpa. Sa sunod nitong ginawa, basta na lang siya nitong niyakap ng mahigpit. What are you doing? Bitawan mo siya. Narinig niyang sambit ng isang galit na boses. Sabay hila ng kung sino sa kanya mula sa bisig ni Jonas. Nagtagumpay naman itong hilahin siya palayo kay Jonas pero ang sunod na pangyayari ay hindi niya inaasahan. Nakita niya na lang si Jonas na nakahandusay na sa sahig. Halatang hilo at ang may gawa, walang iba kundi si Gerald. Pagkatapos kasi siya nitong hilahin mula sa bisig ni Jonas. Sinapak nito si Jonas. And the rest of the history. Narinig niyang malakas sa sigaw ni Leticia at mabilis itong dinaluhan si Jonas. Sila Mireya at Rova naman ay mabilis na napalapit at ang ilan sa mga bisita ay sa kanila din nakatingin. Nagulat din marahil sa bilis ng pangyayari. How dare you para bastusin ng ganyan si Jasmira? Galit na wika ni Gerald kay Jonas. Dinuro pa nito si Jonas na noon nakahandusay pa rin sa Bermuda grass. Malakas sigurong pagkakasapak dito ni Gerald dahil medyo nahilo yata. Sa totoo lang biglaan ang mga nangyari. Hindi niya napaghandaan kaya walang nakaawat kay Gerald. Nang mapansin niyang kaagad na dinaluhan ni Leticia ang nakahandusay na si Jonas, wala sa sariling napayakap din siya ng mahigpit kay Gerald. Ramdam niyang panginginig ng kanyang katawan dahil siya nerbiyos. Gerald, thank you. Mahina niyang sambit. Isinubsob niyang mukha niya sa dibdib nito para hindi makita ng kahit na sinong pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit siya naluluha ngayon. Pero isa lang ang sigurado niya. Hindi na masakit sa kalooban na nakita niya nasaktan si Jonas ng ibang tao. Saka iba pala sa pakiramdam kapag may isang taong handa kang ipagtanggol. Nakakataba ng puso. Fuck you! Bitawan mo si Jasmira. Ako ang mahal niyan, kaya huwag kang epal. Narinig ang galit na bigkas ni Jonas. Nakabawi na marahil sa matinding pagkahilo. Hindi na siya nagabala pang lingunin ito. Bagkus, may ina siyang bumulong kay Gerald. Huwag mo na siyang patulan, Gerald. Umalis na tayo sa lugar na to. Ayaw ko nang makitang taong yan. Mahina niyang wika kay Gerald. Jasmira, ano ba? Hindi mo ba nakikita? Sinaktan ako ng taong yan. Tapos sa kanya ka pa rin sasama. Paano kung sa'yo niya gawin ang ginawa niya sa akin kanina, ha? Bitawan niyo nga ako. Ano ba? Tuturuan ko ng leksyon ng gagong yan. Hindi niya pwedeng agawin sa akin si Jasmira. Hindi pwede. Narinig niyang galit na sambit ni Jonas. Dahan-dahan naman siyang napakalas mula sa pagkakayakap niya kay Gerald. Once and for all, siguro kailangan niya na ulit hanapin si Jonas at na magkalinawan na sila. Tinitigan niya ito at gano'n na lang ang tuwa niya nang mapansin niyang hawak na ito ng mga kaibigang sila Gray, Elvis at Cooper. Gusto pa sigurong sugurin si Gerald para siguro makaganti pero sorry na lang ito. Hindi ito makapalag dahil sa mahigpit na pagkakahawak ng mga kaibigan nito. Tama na, Jonas. Tumigil ka na. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mong yan? Seryoso niyang wika dito. Jasmira, alam ko nagkamali ako. Patawarin mo ko. Handa akong itamang lahat ng pagkakamali ko basta bumalik ka lang sa akin. Seryosong sagot naman ito sa kanya. Kaagad naman siyang umiling. Hindi na kita mahal. Hindi na ikaw ang pangarap kong lalaking makakasama habang buhay. Seryosong sagot niya. Natameme naman si Jonas. Hindi ito marahil inasahan ng salitang nabitawan niya. Kaya si Mireya naman ang hinarap niya. Mireya, Rovan, I am sorry sa kaguluhang ito pero I think kailangan na naming umalis. Wika niya. Bago pa makasagot si Mireya at Rovan, ang galit na boses ni Jonas ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. No, Jasmira. Huwag kang umalis. Huwag kang sumama sa gagong yan. Hindi ako papayag.
Hindi ka pwedeng sumama sa iba dahil akin ka lang. Naintindihan mo ba? Akin ka lang, Jasmira. Galit namang sigaw ni Jonas habang pilito nagpupumiglas sa pagkakahawak ng mga kaibigan. Nalilisik ang mga mata nito sa galit kaya hindi niya mapigilan na mapailing. Sa totoo lang, ngayon niya lang nakita si Jonas na ganito kagalit at kamiserable. Napatingin siya ulit kay Leticia na noon ay nakikita niya din ang matinding galit.